topic ngayon tayo tungkol kay former spokes Harry Roque. Kaya napag-connect nyo na, di ba? Roque, Dominic Roque, etc. etc. So, tungkol to sa bagong statement ni PBBM sa ICC, guys. So, ano bang nangyari? Okay. Recap tayo ng konti, guys. Balikan natin yung issue. Ano ba ang pinagpuputok ng butse nito ni Attorney Harry Roque? At bakit siya nasopla na naman ni PBBM? Okay. Panoorin natin to. Okay. Ano po pag-usapan natin ngayon? Well, alam niyo po, hinihingi ko na isulat yung non-cooperation ng Pilipinas sa ICC dahil nga hindi na tayo miyembro at wala ng jurisdiction. Pumalag po si Solicitor General Maynard Guevara dahil ang sabi niya, sapat na raw yung sinabi ni Presidente na paulit-ulit. With all due respects, ang problema po kasi, bumabalentong sa mga importanteng issues si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, talagang parang hindi importante ang salita. Kinakailangan talaga nakasulat. O, tingnan natin. Okay. Sa issue ng ICC alone, ano ba ang sinabi ng Presidente? 8 months ago, nandun ako sa palasyo. Ang sabi niya talaga, hindi tayo makikipag-cooperate kasi hindi na tayo miyembro ng ICC at wala ng jurisdiction ng ICC. At kapag tayo ay nakipag-cooperate, yan ay lalabag sa ating soberenya, lalabag sa ating jurisdiction. Nabasa niyo po yan sa mga dyaryo. Ito po yung mga sinabi niya. Pero, abay, ilang months after, siguro mga 7 buwan after, ang sabi na niya, pag-aaralan daw ang pagbabalik sa ICC. Tingnan natin kung mapapakita natin yung mga headlines sa dyaryo ng mga artikulong ito. Ayan o. Yung PBBM maintains ICC has no jurisdiction. Nasa palasyo po ako niyan. Tapos, sinang-ayunan ni Justice Secretary Remulla. Sabi pa nga niya, hindi namin papapasukin ang mga ICC probers sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, aarestuhin niya. Pero 7 months later, ano sinabi ni PBBM? Abay, rejoining the ICC is now under study. What? Mas malala naman ang sinabi ni Justice Secretary Remulla from hindi papapasukin to papaarestuhin. Ayan. Sabi niya, una, ICC cooperation needs serious study. At matapos yun, dineklara niya, ito ay kailan lamang, ito ay, ano bang date nito? January 31, Remulla. 21. ICC probers can enter Philippines but must follow legal procedures. O diba, salungat na sulungat, nagtataka pa kayo, bakit dapat isulat? Wait, illegal ba? Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, ay pwede na po kayong magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Okay, ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan at pwede kayo magpadala sa GCash, Cashpay Cup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit para pwede rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Illegal bang pumasok sila? Yun kasi yung ano dyan eh. Yung kasi yung tanong dyan. Yung kasi yung ano, kapag pumasok sila sa Pilipinas and they investigate, nag-umpisa sila mag-imbestiga, they must follow the legal procedures. Diba? Kailangan magpaalam sila sa ating DFA, magpapaalam sila sa DOJ, they will coordinate their activities, sasabihin nila kung sino yung interviewin, sino yung mga imbestigahan, ano yung kailangan ebidensya, etc. etc. Para maging official lahat. Yun naman yung ano dyan eh. So, wala naman mali sa sinabi ni Remulla. It needs to be official kasi. At kailangan maging official yan. Bakit? Because we are our own, we have a separate jurisdiction. Ulitin ko lang, alam naman na to ni Attorney Roque, pero syempre, karamihan sa ating mga lay people, hindi naiintindihan ang konsepto ng jurisdiction. Ang jurisdiction po, ibig sabihin nito ay pagkakaroon ng korte ng kapangyarihan sa tao at sa cause of action or sa kaso. Yun po yan. Yun po ang ibig sabihin ng jurisdiction. So ibig sabihin, para maging
maging epektibo yung proceeding at yung desisyon ay mai-execute ng korte, dapat tama dapat yung korte na yon ay may jurisdiction o may kapangyarihan sa tao at sa cause of action or kaso. Kaya po napakahalaga ng jurisdiction. Tulad nito, last semester, tinake namin yung civil procedures. Civil procedure. So, in-explain po sa amin, yung prof po namin doon is MTC o RTC judge. Sabi niya, kapag kami ay nakita namin na itong kaso hindi saklaw ng aming jurisdiction, automatic dismiss yan. Kaya po mga kotsero, kailangan po maipag-coordinate ng ICC sa gobyerno natin sa Pilipinas para they can exercise jurisdiction. Magkaroon sila ng kapangyarihan para sa laban sa saan ba to? Magkaroon sila ng kapangyarihan doon sa tao at sa cause of action. So walang mali sa sinabi ni Remulla. Para magkaroon kasi ng jurisdiction ang ICC, kailangan they must follow the legal procedures of the Philippines. In other words, our rules of court. Walang balengtong dyan. It is what it is. Tapos sasabihin niya, pumapayag kasi ngayon sinasabi na nila, pwede silang pumasok pero kailangan sumunod sa legal procedures. Kung pumasok sila as tourist visa, ang hirap, di ba? Ang hirap magbalentong ng kwento. Balento nga po ang problema. Mantakinin nyo, wala pang 2 taon sa opisina yan, ha? In fact, yung balentong nila is over a span of 8 months lang po. So ngayon, hindi pa rin importante isulat? I don't think so. Mukhang importante yan. Of course, sasabihin ng marami, tao lang si PBBM po pwede siyang bumalento. Pero unang-una po ang bilis na pagbabalentong. Sa ICC, sa 7 buwan, nakabalentong siya 2 beses. Walang jurisdiction, pag-aaralan ng ICC, sinabi ng Remulla, huhulihin pag pumasok, tapos papapasukin at magko-cooperate, tapos ngayon, hindi na naman magko-cooperate. So sa 8 buwan, 3 beses bumalentong. Nakakahelo. Sa charter change, 1 taon. Pwede ba naman yung you're both against, not a priority, and now it is a priority. 1 taon lang po ang nakalipas. At sa CPP-NPA, 6 na buwan lang ang nakalipas, bumalentong na. At syempre sa China, abay buwan din ang binilang. Wala pang 6 na buwan from the strongest partner to bully the China. O di ba? At syempre, 2 buwan lang yung pinakamalapit na kalihim ni BBM, si Vic Rodriguez, at halos wala pang 1 taon si Claire Carlos. Yan pong dahilan, Mr. Solicitor General, kung bakit dapat isulat ang non-cooperation with the ICC. Pag hindi po... So simply put, mga kotsero, ang gusto nilang mangyari is they want to subvert the legal process of the Philippines. At Tagalog, gusto nilang unahan yung legal na proseso ng Pilipinas. Kasi nga, kung babalikan natin sinabi kanina ni former spokes, ni DOJ Sec Remulla. Kasi para makapasok, kailangan sumunod ka sa legal procedures eh. Kung gusto mo mag-imbestiga sa Pilipinas, kailangan mong sumunod sa legal procedures. So anong gusto nila mangyari? Gusto nila unahan yung legal procedures. Gusto nila ng executive order or a commitment. Kasi kapag sinulat na yan, mga kotsero, executive order na yan. Pag sinulat yan. Or memorandum na magsasabi na ang Pilipinas will not participate in any investigation conducted by the ICC. Tapos, obligado ang ating gobyerno up until it is repealed, lalo pag EO. Unless it is repealed, magtutuloy-tuloy lang yun.
So, that's what they want. They want a written commitment, kumbaga. Eh, ang problema, you would be subverting the Philippine laws. Diba? Paano pag may gusto mag-complain sa Pilipinas? How will that be treated? Tapos, nakakatawa pa, meron pang epal tulad nito. Silensahan to kanina ni Katie. Digong, muntik ipadampot sa ICC. Ito yung sinabi ni Montulfo. Sabi ni Montulfo, muntik nang ipaaresto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kolumnista ng Abante na si Ramon T. Tulfo. Ano naman chismis narinig nitong matandang to? Sabi ni Tulfo sa kanyang kolum, akala ng karamihan ay paranoid o praning lang si Digong nang tawagan niya ng disoras si Attorney Harry Roque, dati niyang tagapagsalita, na siya ay ipinaaresto. Pero may nakapagsabi sa akin na malapit sa palasyo na kung pumayag lang si PBBM, baka inaresto na si Digong. Wait lang. Wait. Kasi naalala ko, kung ang basehan natin ay yung tinawagan daw ni Digong, si Harry Roque, ng madaling araw. Eh di ba si Digong mismo nag-debunk kay Harry Roque? Si Digong mismo naglaglag kay Harry Roque. Ano sinabi niya? Di ko tinawagan yan, sinabi niya kay Panelo. Sinabi ni Panelo yun, di ba? Nung pumutok yung issue ng itong pinauso ni former Spokes. Ano sinabi ni Panelo? Hindi raw sila nag-uusap. I spoke to the president immediately, the former president, immediately after pumutok yung balita. Sinabi ni former president, hindi raw niya nakakausap si Harry Roque. So ano ba to? Is this a case of Digong versus Digong? She Digong versus She Digong? Diba? Dapat to si former Spokes naaawa sa sarili niya eh. Diba? Nilalampasa siya ng sarili niya makakampi. Grabe. If I remember it correctly, tinawag pang ang fake news si former Spokes eh. Kawawa naman. Kawawa naman si former Spokes. Iniwan sa ere na makakampi niya. Ngayon, itong si Tulfo, ginagatungan niya ngayon yung same issue. May nakapagsabi daw sa kanya. Okay. Sige na lang. Sige na lang. Pero alam nyo, mga kotsero, karamihan daw ng mga Pilipino gusto nang papasukin ng ICC. Kasama ba kayo dyan? Wait, mag-survey nga tayo. Survey tayo. Nag-survey ba na ba tayo tungkol dito before? Parang, hindi ko maalala eh. Pero parang meron na nga yata. Ulitin na lang natin para update. Sa mga nasa YouTube lang to kung nanonood kayo sa Facebook, dalaw kayo sandali sa YouTube tapos sali kayo sa survey. Dapat na bang ipaaresto? Game! Survey tayo guys, survey. Tingnan natin kung makukuha din natin yung 56% ng Pinoys. Ang sabi ng survey ng SWS, 56% of Pinoys agree ICC should probe Duterte drug war deaths. Grabe. Pumapayag daw sila. Majority of Filipinos agree that the administration of Ferdinand Marcos Jr. should allow the ICC to probe the drug war killings allegedly committed during the term of former President Rodrigo Duterte. ICC, pasok!
The SWS poll, which was conducted last December 8 to 11, showed that 56% of the respondents are in favor of allowing ICC probers in the country, an increase from 48%. Uy, malaking bagay yan, ha? Alam niyo, feeling ko dahil nabwisit na rin yung mga tao kay Digong, kay si Digong, tsaka sa drama nung mga taong nakapaligid sa kanya tulad ni former Spox. Kasi at one point nakakairita na na parang bakit ba pinagtatanggol yan? Paano malalaman kung totoong gumawa ng krimen? Paano niya malilinis yung pangalan niya? 'Di ba? And yet kahit ganyan ang sistema, anong sinabi ng presidente? Sabi ng presidente, wala pa rin. Hell no. H-E-L-L to the N-O. Hell no. Ang sagot ni presidente. Ito yung sinabi ni BBBM sa balita kanina. So, plana naman si Attorney Harry Roque. Pang ilan na to? Pang ilang beses na to? President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday, February 20, said there is no chance for him to change his mind when it comes to allowing the International Criminal Court or ICC to conduct a probe into the war on drugs of the Duterte administration. In an ambush interview, President Marcos was asked if his stance will change as regards the ICC following the survey result indicating that majority of adult Filipinos, 55%, were in favor of the government cooperating with the ICC probe into the previous administration's drug war. No. It's not about the evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They can produce as much evidence as they want, but they cannot act upon it in the Philippines. That's the point. The president emphasized that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. It opens a Pandora's box because again, it's still those questions of jurisdictions and sovereignty that I haven't yet seen a sufficient answer for. And until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. I cannot. That seems to be the only logical conclusion that we can come to in that situation. Asked if he approves ICC's presence in the Philippines, President Marcos said that he does not approve or deny their entry as they haven't done anything illegal, but said that the Philippine government will do something if they commit any violation. He added that the Philippines will remain an open country. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, we serve the people. Oh, keyword, may ginagawa ba silang illegal? Paano kung turista? Bawal pa rin silang pumasok. Of course, that's stretching the topic already. Pero yun nga, yung sinabi ni PBBM, I hold to the same argument. Mainly kasi ang argumento ko kaya wala silang jurisdiction is not because we withdrew. Hindi dahil sa umalis tayo sa ICC. Hindi yun ang aking punto. Ang punto ko is this, they don't have jurisdiction because we have a functioning judicial system. Buti pa si PBBM, pinagtatanggol si Digong si Digong, anong sinasabi ko tungkol kay PBBM? Bangag! Tsaka itong mga ganitong klaseng comment, tulad ng comment ni Dragon Essence, wala raw taong nasa katinuan ang magkahabla habang nasa kapangyarihan yung hiahabla nila. Well, technically, you cannot sue a president for anything until matapos ang term niya. So, yeah, you cannot sue the president. That's non-negotiable yan. Nasa constitution natin yan. Pero yung sumunod dito, let's say, bumaba na nga, tapos may mga connections, merong pera, etc., etc. This is subjective. Opinion mo na lang yan. And I disagree with that opinion. That's bordering conspiracy theory. So, alam niyo naman ako, hindi ako nag-entertain ng conspiracy theory. Kasi ang problema, nakatutok lahat ng tao sa ICC. Yung mga dilawan, nakatutok sa ICC. Tingnan nyo Tingnan nyo. Yan. Ito mga dilawang abogado, ang sabi, ayan
Lawyers say government obliged to enforce warrant on Duterte. Sabi, no, we're not. Because again, we have our local laws. Sino yung nagsabi nito? Si Attorney Cristina Conti tsaka si Attorney Nery Colmenares. Expected mo na yan. Pag sa kanila galing, pag sa kanila galing yung mga statement, expect nyo na yan. Na medyo slanted yung comments na yan. Because, again, mga kochero, the Philippines is under no obligation. We are not obliged. Yun yung decision eh. Ito yun, no? GR number, hindi pala to consolidated. Yun yung decision eh. The ICC's jurisdiction is complementary to national criminal jurisdictions. Complementarity means that the International Criminal Court may only exercise jurisdiction if domestic courts were unwilling or unable to prosecute. Ngayon, unwilling ba ang gobyerno? Hindi. Nag-iintay nga ng kaso galing Pilipinas eh. Wala ba sa inyo magkakaso ng ng local? Total naman, kayo dyan, ito mga to. Si Cristina Conti tsaka si Nery Colmenares. Total naman, kayo yung abogado nitong mga to, ng mga drug war victims. Kayo yung abogado nila sa ICC. Ba't hindi kayo na rin mag-file sa Pilipinas? Total naman, may decision eh. Sa decision na to, sinabi na hindi naman tayo nawala ng kapasidad na tawag dito, magkaroon ng judicial system. May decision ka na ng Supreme Court eh. Ba't mo pipilit yung gusto mo? Ayan kasi may local law tayo eh. Ayan restrictive pa nga raw yung Rome Statute eh. The Rome Statute may have weakened the substantive protections already previously afforded by RA 9851. In such case, it may well be beneficial to remove the confusion brought about by maintaining a treaty whose contents are inconsistent with our antecedent statutory provision. Maski Supreme Court sinasabi walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Although nag-advise sila. Pakita ko sa inyo yung advice ha. Yung advice, yun nga, itong kulay green. Obiter dictum lang to. Withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligations it has incurred as a member. But then again, mga kochero, kaya siya obiter dictum kasi hindi naman kasi dyan nakabase yung decision. Ang decision was to dismiss. Kaya hindi natin, kaya sabog na naman to si former spokes. Sopla na naman si former spokes. Kasi ang hinihingi ni former spokes, mga kochero, humihingi siya ng dokumento. They're forcing PBBM to write a document that eventually will be contested. So they want the protections of the government. Pero at the same time, sasabihin nyo, bumabale-balentong, nilalait-lait nyo yung presidente, tapos humihingi kayo ng tulong sa kanya. Tapos sasabihin ni Digong, hindi ko kailangan ng tulong ni Marcos. Obviously, may humihingi ng tulong para sa'yo. But anyway, going back, ayun nga. So, sopla na naman. Ilang beses ba kasing paulit-ulitin? Gusto niyo naman ng 200th time? For the 200th time, ICC has no jurisdiction in the Philippines. Kaya ako may ganitong posisyon kasi binasa ko yung desisyon. Yung decision ng Supreme Court. And on top of that, as a law student, I don't think I can in good conscience say na we have no proper judicial system. Bakit pa ako nag-aaral ng law? If that's the case. Para saan pa? Nilaloko ko na lang sarili ko. For the most part, I think all of us are wondering bakit ang sobrang OA ngayon dito sa ICC when it was not like that before. Hindi naman ganyan before. Syempre kasi dati presidente pa sila. So hindi talaga pwedeng kasuhan si Digong.
Pero ngayon, di na sila presidente. Wala na sila sa posisyon. At alam nila na if pumayag ang presidente na mag-imbestiga ang ICC, ay baka makakita nga ng probable cause. Kaya nga, ang suggestion na lang, mas maganda is, itong mga naghahabla sa ICC, maghabla na lang sa Pilipinas. At least, kapag natalo kayo, pwede nyo sabihin, okay, wala na talagang judicial system sa bansa. Then you can go to ICC. You can go to ICC. Kasi pwede nyo lang sabihin eh. Pwede nyo lang sabihin na, oo, walang judicial system talaga sa bansa. Pinrotektahan ng judicial system ng Pilipinas si Xi Digong. File na kayo ng kaso sa Pinas. Baka dito pa mag-guilty si Xi Digong sa Pilipinas. Hindi nyo alam. Baka dito pa siya mahatulan ng guilty. It's a possibility. At least sa Pilipinas, walang tao dito. Walang question of jurisdiction, walang controversy on whether kailangan pang mag-rejoin sa ICC o hindi. Wala nang controversy ganun. Pero syempre, hindi gagawin ng mga komunistang terorista yun. Ano yung Cristina Conti, Nery Colmenares, alam naman natin, mga ano yun, mga kasama sa mga komunistang terorista. Kaya malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari yun. Pero yun nga, yun ang pinakamagandang gawin. Pag naghabla sa Pilipinas at natalo sila, pwede na silang pumunta ng ICC kasi that's proof na wala ng judicial system sa Pilipinas. Take note ha, pag natalo sila at yung ebidensya ay compelling, na mapapakita ng ebidensya that the evidence prove beyond reasonable doubt na si Xi Digong talaga ang mastermind ng genocide ng mga drug pusher sa Pilipinas. Ngayon, kung pumasok, nakapag-imbestiga ba? Legal ba yung investigasyon nila? Hindi. So what? It doesn't matter. So what kung nakapag-interview sila? It doesn't matter. Ano yun? Fruit of the poisonous tree? Di ba? But anyway, it doesn't matter. Doesn't matter Blue Beetle. It doesn't matter. It's pointless. It doesn't matter nga, Blue Beetle. It doesn't matter. Kahit magbalik-balik pa sila dito. Kahit paulit-ulit pa sila. Kumuha sila ng mga testimony dito, it does not matter. Bakit? Kasi it did not follow the Philippines legal procedures. And so what? Really? What if totoo nga si Digong ang nag-utos pa na ipapatay lahat yan, mga yan? What if? What if si Xi Digong talaga ang nag-utos na patayin ang mga drug pusher sa Pilipinas? Bakit hindi? Ba't hindi imbestigahan? Totoo naman, marami naman talagang namatay na drug pusher. Maraming namatay na 6,000 mga kotsero ha. 6,000 ang namatay. 6,000. Sabihin natin drug pusher yun at di sila kawalan sa sistema ng Pilipinas. Pero there's still someone's son, there's still someone's daughter, there's still someone's father, there's still someone's person. 6,000 yung official count ng PNP. Langya. Meron, kwento ko na lang ulit ha. Nakwento ko na to before. Kwento ko na lang ulit. Yung katrabaho ko nga before while I was still working in corporate. Yung katrabaho ko, yung tatay niya, meron lang tindahan. Sari-sari store. Inambush. Binagsakan ng karatola. Wag tularan. Pusher. Sa tindahan nila mismo. Nasa drug watch list. Hindi niya alam. Di alam ng pamilya bakit nasa drug watch list. So mga kotsero, kung
if itong mga aktivista na to are really eager to prosecute, dito na lang gawin sa Pilipinas. After sa Pilipinas, saka sila mag-file sa ICC kung matatalo pa sila. Pero again, mga kotsero, if the evidence is convincing that it points to FPRRD/Shidigong/Maudigs/Fentadigs na siya talaga ang gumawa ng krimen, then I'm very, very, very sure na ang local courts natin will decide on the basis of the evidence. So yan mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel at paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Pa-like and updated sa mga ganap dito sa aking channel, and I'll see you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?